Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 26, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na ating sinimulan kahapon. So, natapos na tayo dun sa series na Growing in Grace na naway may natutunan tayo dun sa talakayan natin na yun at lumawak pa yung pagkakilala at relasyon natin sa ating Panginoon. So, ngayon, tayo ay dadako or magaya ng simulan natin kahapon, ito ang Holy Week special natin. At ang series na to is yung Revisiting in the Cross. So, yung pagkagunita or yung pag-alala natin doon sa pagpapako sa cross or ano ba yung mga nangyari ng mga panahon na yun, sino yung mga tao na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun yung nakapaloob yung ating tatalakayin. So, panalangin ko na naway may matutunan tayo para sa isang buong linggo dito sa talakayan natin. So, ayun, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Matthew chapter 26 verse 14 to 16. So, ano nga ba yung nakalagay dito? Judas to betray Jesus. The one who 12, those named Judas Iscariot, turned to chief priests and said, "What will you give me if deliver him over to you?" And they paid him 30 pieces of silver, and from the moment sought the opportunity to betray him. Sa Tagalog, pagkatapos isa sa 12 na tinawag ni Judas Iscariote na nagpunta sa punong pari. Nagsabi, "Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko sa inyo?" At kanilang ipapatimbang sa kanyang 30 pirasong pilak. Mula noon ay umanap siya ng pagkakataon na maipagkanulo si Jesus. So yung binitray ni Judas ang ating Panginoon na parang abot sa silver na yun, sa pari na yun, sa bibenta pagtitimbang. So yun, ano naman nating mali yun, na sana huwag nating tularan na dumating yung araw na magbibetray tayo ng mga kaibigan natin, pamilya, or sino man. Kailangan maging patas tayo palagi. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo dumao sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, the work of Satan is betraying Jesus for the things of this world. So, hindi ba, nakita naman natin doon sa ating Bible verse na binitray or pinagkalulong ni Satan or ni Judas si Jesus Christ para lang sa mga sa pilak, sa pera na magkakitaan, na dapat mali naman na kailangan sa mundong ito is huwag tayo or matuto tayo, huwag tayo magpakunlalo ng iba na para lang sa mga flesh natin or sa mga mabundong bagay na gusto natin. Sa pangalawa, Judas intended it for evil but God intended it for good. Yun, si Judas, intended niya to para sa kasamaan, pero yung ating Panginoon na si Jesus Christ, intended niya to para sa makabuti. Sa ating sa teaching, the difference between Judas and Peter is repentance. So, yung pagkaiba ni Judas at ni Saint Peter ay yung pagsisisi o paano siya nagsisi, repentance, di ba? Sa ating application, do not love the world because betraying Jesus start with loving the world. Yun, huwag nating mahalin yung mundo dahil sa mga makabagay or sa mga makuha nating flesh or yung mga magustuhan natin. Kagaya naman pagbetray kay Jesus na para lang sa gamit is mali yun. Kailangan mahalin natin yung mundo dahil mahal ito ng Panginoon. Minahal ito ng Panginoon na silagip yung mga tao na nakatira dito kahit na ano pa yung kamatayan niya. So sa pangalawa, be honest because integrity starts with honesty. Yun, sa lahat ng oras kailangan natin maging honest kasi integrity ay nagsisimula sa pagiging honest or patas tayo. And sa last, be quick to repent and always revisit the cross. So yun, lagi tayong magmadali sa ating pagsisisi sa repents at lagi nating alalahanin or revisit yung cross. Ano nga ba yung ibig sabihin nun? So sa ating discussion,
How have we betrayed Jesus for the things of this world, and why should we always visit the cross? So yun, mag-comment tayo sa comment section ng ating kasagutan dito. And ayun lang po sa ating ngayong devotion. Naway meron tayo. God bless to all.